guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago po tayo mag-start ng ating tarot reading, may gusto lang po akong i-share sa inyo. As always po, para magkaroon po kayo ng kamalayan. Maitaas nyo po ang inyong vibration frequency. At spiritually awakened man kayo o hindi, kailangan nyo malaman talaga ang batas tungkol sa self-realization or yung sinasabing the law of self-realization. So, ano ba ang batas tungkol sa self-realization? Actually, marami po yan. Una, masasabi ko, self-discovery. Mahirap ang pamamaraan na yan. Pero, kailangan na meron kayong mataas na determinasyon sa sarili nyo. Lalo na kapag tinatahak nyo na talaga ang dark night of the soul, biglaan na lang kayo naging awaken, naging spiritually awaken. So, kailangan meron kayong self-discovery, self-awareness. Self-awareness, kailangan aware ka sa mga kinikilos mo, sinasabi mo, mga kinakain mo, mga kaganapan sa'yo everyday, mga taong na-encounter mo. And yung susunod naman is self-acceptance. Ito naman, kailangan tanggapin mo talaga kung sino ka. For example, yung itsura mo, yung lifestyle mo. Huwag kang maging fake sa sarili mo dahil lang sa meron kang gusto mong i-fit in yung sarili mo sa ibang tao, sa family mo, sa kaibigan mo, or dahil lang sa meron kang ideal na buhay or mukha, Kaya kung ano na mga ginagawa mong negatibo para lang mapasakamay mo kung ano yung sarili mong pagnanasa. So, kailangan talaga self-acceptance. Okay? And then, self-respect. Kailangan mo rin yan. Kailangan na respetuhin mo ang sarili mo, ang katawan mo. Siyempre, kailangan respetuhin mga ibang tao. Pero itong palagi kong sinasabi, mahalin nyo muna ang inyong sarili. Self-love first. Kasi kung paano nyo tatratuhin ang sarili nyo, siyempre, ganun din ay tatrato nyo sa ibang tao. Diba? Ayaw nyo tratuhin kayo ng ganito, so huwag nyo tatratuhin sa iba. So, kailangan talaga, yan ang maano natin. Sundin natin yung self-realization na yan, yung batas na yan, Yung self-discovery, self-awareness, self-acceptance, self-respect. Actually, marami pa po yan, Nandyan yung, always na sinasabi ko, self-love, self-worth, self-guided destiny, self-reliance, self-healing, syempre, Kasi papasok na kayo sa mundo ng spirituality, And self-empowerment, syempre, and self-inquiry. So, kailangan palagi ka rin magtatanong, bakit mo nararanasan to? Or who am I? Yan ang pinakaunang-una mong maitatanong talaga sa sarili mo. Dahil, let's say, ang pangalan mo is, ikaw si Miss A. Hindi ka si Miss A. Naging Miss A ka lang dahil buhay ka ngayon. Ito yung present life mo. Pero ang totoo niyan, meron ka pang past life. So, ilang beses ka ba naging Miss A? Ilang beses ba naging babae ka? Naging Miss? Before, sa past life mo, Mister ka, di ba? Or baka sa past life mo, naging hayop ka. So, yung identity mo kasi, kailangan tanungin mo rin yan. Sa sarili mo. Pag tumaas ang vibration mo, yan ang mga chance mo na ikaw mismo, makakakonect ka sa iyong sariling Akashic record. Okay? Hindi mo na kailangan mag-request ng aking serbisyo. Ikaw na mismo. Pero hindi ka makakapag-access sa iyong Akashic record as long as hindi mo na itataas ang vibration frequency mo. Kahit sabihin mo, albularyo ako, manghuhula ako. No. Ang kailangan dyan is yung vibration frequency. Kailangan mataas talaga. Okay? Dahil ang mga nagbabantay dyan ay mga kataas-taasan talaga. Okay? So, guys, move on at po tayo sa ating reading. Okay? So, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito po ang oras, panahon na nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. At if ever na may advice na sinasabi ang baraha, mula po yun sa higher dimension. At makakabuting, gawin nyo lang po na sanggunian. Okay? Be open mind po.
At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil niyo po ang inyong mga sarili. Okay? At magkaroon kayo ng pagmamahal. Self-love first. Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, Salamat sa pag-send nyo ng question, Alamin natin ngayon kung mahal ka ng person mo, kung anong feeling niya para sa'yo, nararamdaman niya, at kung meron siyang mensahe, Alamin natin yan. At kung ano ang magiging kalalabasan ng inyong sitwasyon. Single or not, para sa'yo itong reading na to, ha? Capricorn. Animal Kingdom. Creative expression. Sitting in the power. Spirit communication process. Spirit communication process. Okay. Capricorn, tingin ko sa'yo madasaling kang tao. Madasaling ka, or baka ikaw ay naging pumasok ka na sa mundo ng spirituality, Naging spiritually awakened ka na Capricorn. Hindi lahat yung iba sa inyo. At yan ang energy mo na nararamdaman ko, Yung iba sa inyo malamang na obsessed lang, obsessed ka lang talaga sa mga kumbaga gaya-gaya ka lang kasi uso nga marami sa internet yan, mga artista, mga ganon din kaya malamang yung iba sa inyong Capricorn pa-yoga, kunwari vegetarian, pero ang totoo wala naman kayo sa mundo ng spirituality. Sinasabi ko lang dito na creative expression, animal kingdom, nanggagaya ka lang. Obsessed ka sa angel number pero hindi mo alam talaga ang tunay na binibigay sa yung meaning ng angel number na yan. O yung mga spirit animal na nagpapakita sa iyo sa loob ng bahay mo, mga butterfly, Hindi mo talaga alam ang total na meaning na sinisend sa iyo ng iyong gabay. So may mga ganyang Capricorn ako nakakita, Tapos sinasabi mo siguro, sa person mo, na about sa angel number, sa yung sinasabi mo siguro, ay malakas ang intuition ko, meron akong third eye, parang may nakakita ako, kababalaghan, mga parang milagro, himala, ay ganon. Yung iba sa inyo tingin ko obsessed lang, pero yung iba totoo talaga, dahil ikaw ay Capricorn na madasalin. So, kahit nasabi mo madasalin ka, nakapasok ka na sa mundo ng spirituality, but still, Capricorn, hindi mo pa rin nagiget ang mensahe sa'yo ng universe. Yung iba sa inyo, Tingin ko, ikaw ang Capricorn na merong originality. May originality ka sa mga bagay na kung ano man ang ginagawa mo. Dito para siyang pintor, Pero kung anong ginagawa mo Capricorn. Kung ano man ang ginagawa mo, hindi ko alam. Ikaw lang nakakaalam, maaring vlogger ka, or nagtitinda ka ng makakanin, or sa working place mo, meron kang ginagawang kakaiba na maraming tao ang tingin sa'yo very unique ka, and ma-idea kang tao, let's say karpintero ka, parang para sa kanila, hirap na hirap sila ako, nag-iisip sila na kung anong gagawin. Pero ikaw, pokpok ka lang ng pokpok. Tapos, nakakita nila, ang galing ng idea ni Capricorn. Mautak to Ayun, may mga taong ganyan ang tingin sa'yo. Walang gender to Capricorn. Ikaw na ang bahalang mag-adjust at sa edad din,
reading to para sa lahat ng Capricorn. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Ngayon, mukhang ikaw yung tipo ng tao na free-spirited talaga. Kung gusto mong gagawin ng isang bagay na ganito, gagawin mo agad. Gusto mo na may freedom. Ayaw mo nang sinasakal ka. Ayaw mo nang pinagsasabihan ka. Ayaw mo nang binibigyan ka ng limitasyon. Bawa, ayaw mo nang pinagsasabihan ka sa mga pananamit mo. Ba't ganyan damit mo, Capricorn? Tigilan mo nga yan. Sinasabi siguro ng person mo, pero ayaw mo nang ganun. Yan nakakita ko. Or meron kang sariling pamamaraan, just like magkasama kayo sa negosyo. Bakit ganyan mo? Ganyan. Hindi, ayaw mo nang ganun. Kasi gusto mo, mailabas talaga yung ma-express yung pagiging creative mo, yung sarili mong idea. Yun ang gusto mong mangyari. Kaya ayaw mo na sinasakal ka. Ayaw mo nang minamanduhan ka ng mga tao. Or ng karelasyon mo. Yung ibang Capricorn, pagdating sa relationship, nakakita ko rin sa'yo na nagiging adventurous ka dito. May tapang ka na makipagsapalaran. Kung, let's say, kung sa love life natin babasahin ang baraha mo, kung nakaranas ka ng breakup, tingin ko sa'yo, ikaw ang Capricorn na mabilis move on, mabilis ma-overcome kung ano man yung heartbreak na meron ka. And tingin ko sa iyo na Capricorn, friendly kang tao. Kahit sino kinakausap mo, kahit na hindi mo pala talagang kilalang lubos yung taong yun, once na ano mo yung parang feel mo, meron kang, hindi ka super aware, pero nararamdaman niya ng soul mo, na parang, kaya nagiging friendly ka dito eh. Basta pag na-feel mo yung energy ng isang tao, na-feel mong kakausapin mo. Kaya tingin ko sa'yo, friendly kang tao. Sino-sino na kinakausap mo, kahit na hindi mo pa talaga kilala. Baka yung iba sa inyo, hindi mo talaga kilala, nagpapautang ka. Madali kang maniwala sa sinasabi ng taong yun. Kaya malamang isa dyan, dahilan ng pagtatalo nyo ng person mo. Tiwala ka kasi agad dun. O yung iba sa inyo, kasi nagsiselos ang person mo. Parang, ano ka ba? Kilala mo ba yun? Gano'n ba kayo ka-close nun? Ganyan. Pinagsisilosan ka ng person mo dito. At ikaw naman, Capricorn, hindi ka nababagabag. Ang lalim ng Tagalog ko. Hindi ka nababagabag sa ganyang character mo. Kasi, mas gusto mo yun eh. Yung ganong klaseng, yung pag-uugali mo, yung sarili mo. Which is, para sa akin hindi naman masasabing self-confidence kasi inborn na sa'yo yung ganyong pag-uugali mo, no, Capricorn. Kaya, masasabi ko na maganda naman, Kaya nga lang, sobrang patitiwala sa ibang tao. Siyempre, lalo na kung may karelasyon ka, may asawa ka na, di ba? So, maigi siguro na medya-medyahan mo lang. Kasi siyempre, baka sa sobrang closeness mo sa ibang tao, mayroong mga tao ding nakatingin, di ba? Nanonood, mga kamag-anak ng person mo, mamimisinterpret ka kasi. Kaya, tingin tuloy na sa'yo, ba si Capricorn, flirt ata itong napangasawa ng ko or naging girlfriend ng anak ko. Ganyan. Magpapangit lang ang iyong ang tawag dito, ang iyong image. Kaya tingin ko sa'yo, alam mo Capricorn, yung mahilig ka siguro na maghanap ng masayang environment. Gusto mo masayahin kasi palagi kayong gumigimik. Mahilig ka siguro sa surprise. Baka yung iba, mahilig ka nga sa surprise, wala ka namang pera. Kaya malamang problema din yan. Mahilig ka siguro kaibigan-kaibigan. Tapos yung mga kaibigan mo, social. Ngayon itong person mo, hindi niya kayang ibigay yung gusto mo or yung i-level ang kabuhayan nyo doon sa kung sino man yun, movement.
Magical map shifter. Magical map shifter. Yung ibang Capricorn, tingin ko sa'yo, tingin ko sa inyo. Taas natin siya ng konti. Konti lang. Para hindi malayo. Dito tayo. Handa kang mag-take ng risk. Handa mong iwanan, talikuran ng isang bagay. Yan ang nakakita ko sa'yo dito. Let's say, sa relasyon nyo or sa taong mamahalin mo. At tingin ko, grabe ka rin siguro kung magmahal. Lalo na kapag na-involve ka talaga. Tingin ko sa'yo, kahit saan ka mapunta, may makikilala kang tao na mauuwi talaga kayo sa pagiging magkarelasyon. Baka yung iba sa inyo talagang naghahanap talaga kayo kung saan-saan para lang magkaroon kayo ng prospect, mauuwi kayo sa pero hindi lahat yung iba sa inyo, Yung iba, masasabi ko na talagang hanap. Meron kang pabago-bago kasi ang ugali mo dito. Kaya kung ikaw ang magical shifter kasi, kung ikaw ang Capricorn na, let's say, meron kang manliligaw, meron kang person, meron kang prospect, or baka meron kang karelasyon na ngayon, sumasakit din siguro ang ulo ng person mo. Kasi, may ugali kang pabago-bago. Kaya, itong person mo, ang magiging niya dito, maaaring maghahanap ito ng assurance. Tingin ko maiinis ka kasi yung iba sa inyo, hindi ka pa desidido pumasok sa talagang malalim na commitment, Or baka yung iba sa inyo, karelasyon nyo ngayon, hindi ka pa handang i-commit talaga yung sarili mo. Or baka yung may iba ka pang gustong gawin at yung karelasyon mo ngayon, parang, oo, boyfriend-girlfriend, karelasyon ko siya, pero hindi mo iniisip yung magiging future nyo. Kung siya na ba yung magiging dawan mo, mapapakasalan mong tao, o kung siya ba yung taong gusto mo magka-baby. Tingin ko, ikaw yung Capricorn na hindi pa ganun ang takbo ng isipan mo. Malamang na, kahit walang edad dito, wala ring gender. Ngayon, kahit na ilang taon ka pa, still parang tingin ko sa'yo, gusto mo pang mag-adventure or maghanap, mag-travel. Meron ka pang gustong gawin sa buhay mo. Kaya malamang yung iba sa inyong Capricorn, may mga tao nagsasabi, uy Capricorn, ilang taong ka na, hindi ka pa nag-aasawa. No, hindi ganun ang takbo ng isip mo kasi. Meron ka pang, actually, malamang nakakala mo lang na ganun, meron ka pang gustong gawin. Pero hindi, yung soul mo ang nagpapaandar sa'yo ng ganyan, Kaya, alam mo kasi, Capricorn, maiba tayo ng usapan pero sa reading, na andito tayo sa mundo natin, lalo na marami kasi mga tao hindi alam na tayo ay spiritual being, na meron lang tayong katawan tao. Ngayon, eto, kung ikaw ang Capricorn na, yes, nakakipagrelasyon ka, tingin mo naman normal, pero wala ka pa talaga sa level na yung sasabihin mong lumagay sa tahimik, magkaanak, or kakaiba ang iyong mga iniisip. Yan ay dahil sa iyong soul. Ngayon, ang soul kasi natin na andito tayo sa ating mundong ito para mag-evolve. Magkaroon tayo ng mga sari-saring experience at sa experience natin, maging positive man or negative, kailangan meron tayong nare-realize doon. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo ng self-realization, self-awareness, self-reflection. Yun, at saka self-discovery. Yan ang masasabi kong primary, Kaya sa intro ko, di ba, may batas ng self-realization. Kaya malamang, ikaw, Capricorn, wala kang kaalam-alam dyan. Ang akala mo lang, gumigimik ka, or mahilig ka lang sa surprise, wala ka pa sa, inisip mo, hindi ka pa handang maging lumagay sa tahimik, or kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, Masasabi ko,
yun na yun. Yung soul mo ang may ang may mas alam kasi kaysa sa'yo. Kaya malamang yung iba sa inyong Capricorn, talagang nagtitake risk kayo. Talagang parang sumusugal kayo sa inyong buhay pag-ibig, which is, yes, wala namang masama. Walang bad or good. Yung tao lang ang nagja-judge sa'yo, Capricorn. Kaya yung mga taong judgmental, huwag mo silang pansinin. Okay? Ang importante, yung gusto mong gawin. Okay? And then, kung sa tingin mo, nakaperwisyo ka, pati sarili mo, naperwisyo mo, then kailangan magkaroon ka ng self-realization doon. At baguhin mo yun. Yun para makapag-evolve ka. Okay? Hindi mo kailangan ng ego dito. Dahil tayo ay spiritual being having a human body experience. Okay? Yan na gusto kong sabihin sa'yo. Kaya kung gusto mo mag-enjoy, then mag-enjoy ka. Okay? Huwag ka nga lang mag-aano ng perwisyo sa mga ibang tao. So, alamin natin ngayon ang feelings ng iyong person. Sorry, ito ang barahang gagamitin ko. Alamin natin kung anong nararamdaman ng person mo, kung anong pagtingin niya meron siya sa iyo. Mensahe na lang. Ano to? Purity. Andito kasi may nakasulat na maliit Sorry ha. Eyes. Groundedness, gravity. Connections, the biome. Lagay natin dyan. Kasama pa yung ibang baraha, pero ito lang muna at titingnan ko yung mga picture nito. Alam mo, itong person mo, financially stable naman ito. Baka yung iba sa inyo, Capricorn, itong person mo, meron siyang bagong business na itatayo, papasukan, or meron siyang bagong idea na gusto niyang simulan, itaguyod. Maaaring iba sa inyo, investor, Itong person mo, kaya niyang mag-provide sa'yo financially. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo ng parang lobong butterfly? Ano ba gusto mo? Maraming hayop maraming mga So, ang validation, meron din dito mga sari-saring bahay, di ba? Parang around the globe Ano ba gusto mo? Mag-travel? Mamasyal? Magmotor-motor? Bisikleta? Kahit ano yan, hindi depende kung ano ang gusto mo. Ikaw na bahalang mag-adjust, So, sinasabi ng person mo, Capricorn, kaya kong i-provide sa'yo. Kaya kong mag-provide na as long as kaya ng kanyang budget. Kaya kanyang bilhan ng cappuccino. Kaya kanyang bilhan ng crepe. Ano ba gusto mo? Kaya niya yon. So, malamang yung iba sa inyo nagpa-promise na ito or talagang may seryosong usapan na ito bibigay ko sa iyo or meron kang expectation sa kanya na which is yung expectation mo gusto niyang tugunan. At kung gusto mo rin ng deeper intimacy sa kanya, then in din siya. Papayag siya. Walang gender ito Kaya masasabi ko, kaya niya rin ibigay sa'yo na kaya magkarelasyon kayo ng person na to, o hindi. Tingin ko, meron siyang i-offer sa'yo. Just like nambawa, nasa ligawan stage pa lang kayo. So, yung bilang magkarelasyon, bilang nagliligawan, kung meron ka mang expectation sa kanya, kahit na sabihin mong, hindi pa kita sasagutin, yung ganyan. Okay lang sa kanya yun. Basta, parang may pagmamahal siya. I-offer niya talaga. Meron siya ibibigay sa'yo na feeling niya kasi na parang kailangan kanyang tulungan, kailangan niyang merong
support na iabot sa'yo. Kaya, feeling nitong person mo, no, Capricorn, magpo-provide siya or magsusupport siya. And mas maganda siguro kung magsasalita ka. Parang para sa kanya na, kasi hindi niya alam nanghuhula lang siya. Kung ano bang maitutulong ko kay Capricorn, ano bang maibibigay ko sa kanya, saan niya ba gusto magpunta, kung ano man yun, bigyan mo ng hint na lang. Kung nahihiya kang, diretso sa kanya na, uy, bili mo ako ng bahay, kung nahihiya ka, then magparamdam ka na lang kung anong gusto mo. Gusto mo ba bumili ng kabayo? Kasi nahihirapan tong taong to Hindi niya alam kung anong mabuting may i-offer niya sa'yo. Yung ibang Capricorn, itong person mo, malamang na ngayon nyo pa lang ito makikilala. Parating pa lang siya. Ayan, parating pa lang siya. At pag nakilala mo na to, mabilis. If ever na magkatagpo kayo nito, mabilis agad ang samahan nyo. Magkiklik agad kayo. Kasi magaling din siya makitsabay sa mood mo Kaya parang yung may mga surara ang tawag dito, di ba? Ano ba tawag dyan? Yung yellow na matitigas, di ba? Para siyang injection. May injectionan mo siya, sa kakatakbo mo, bitch. Kaya yung energy mo, papasok sa energy niya. At magsasalubong kayo ngayon. Magkasabay na yung mood nyo ngayon. Kaya in talaga kayong dalawa. Kahit na sabihin mong friends with benefits lang yan, walang yan. Basta yung mood nyo, yung energy, yung nag-match. Kahit may label o wala, nag-match. Nothing more, nothing less. Nag-match. Pareho kayo nasa mood. Yung iba sa inyo, Capricorn, masasabi ko na dahil nga itong person mo, financially stable siya, at ikaw naman, mahilig ka sa adventure, kung saan mo gusto pumunta talaga, gusto niya rin doon. Gusto niya na palagi kayo mag-explore, kahit hindi sa mamahaling lugar, yung mga lang ba, simpleng restaurant na hindi nyo na pa napupuntahan, turo-turo, sa tabi-tabi, yung mga ganyan ba. Yung iba sa inyo, malamang na hindi kayo agad-agad magkakasundo. Kasi, diyan ba gusto mo? Parang, ayoko diyan. Madumi diyan. Nakakita ko yung iba sa inyong Capricorn. Social climber kayo Kung sabihin mo ang Capricorn, hindi ako social climber, yung person ko, ikaw na bahalang mag-adjust, vice versa mo. Pero nakakita ko dito, social climber. Nagpupumilit na malamang na yung isa hindi afford yung ganun. Kaya magkakaroon ng kainisan. Parang medyo lalayo ang loob. Itong person mo, masasabi ko na baka may dalawang iniisip ito kasi dalawang paru-paro ang nakakita ko dito. Malamang na medyo, tsaka kung titingnan mo parang nakalumpasay pa yung babae, yung ulo niya nakababa. So masasabi ko dito na parang hindi ka nito tuluyang liligawan or yung karelasyon mo, meron siyang meron kang balak, meron siyang balak. Ngayon, malamang na darating yung time na hindi kayo magmamatch dito. Dahil sa hindi niya kayang ibigay yung gusto mo or hindi niya gusto yung gusto mo. Magkakaroon. Yung iba sa inyo, hindi lahat. At saka, ayaw nito ng yung iba sa inyo, ayaw ng, siguro ikaw yung Capricorn na mahilig magpalibre. Hindi ka naglalabas ng pera. Or kung hindi ka maglabas, let's say, halimbawa nag-date kayo, tapos hindi ka marunong magpasalamat, na which is etong person mo, yung words na thank you, ang gusto niyang mata mo magmula sa'yo. Kahit na, halimbawa, syempre kahit na nasa ligawan stage pa lang kayo, di ba? Hindi ako na magbayad. Nagtatalo pa kayo. Pero, sige, siya ang nagbayad. Ngayon, sa pagbayad niya, hindi ka man lang nagpasalamat.
yun ang ayaw ng person mo. Parang, uy, ano ba naman si Capricorn? Napakaano. Kasi itong taong ito, malamang itong person mong ito, no, Capricorn, pinalaki siya ng magulang niya ng ganun. Talagang kailangan talaga ng, kailangan mag-thank you, siguro, maaaring ikaw, ano, Capricorn, pinalaki ka ng ano, at itong person mo, ikaw nang bahala mag-adjust, pwedeng vice versa. So, malamang ganun ang, ano, magiging ugali mo, or nararamdaman ng person mo. Depende kung anong gender ang meron kayo. Pero enerhiya kasi ng person mo to, kaya malamang etong person mo, meron siyang ganong klaseng, ano, kasi groundedness, and then connection, and then purity, di ba? Purity, groundedness, so malamang ganon nga siya, ano. Tsaka stable and secure naman ang gustong samahan nito. At tsaka malamang yung sarili niya rin trabaho. Meron siyang, hindi ko masasabing mayaman ito or ano, pero stable naman ang kinikita nito kahit papaano. Meron siyang monthly, ano. Syempre pag may trabaho ka, may monthly income ka. So in that way, meron talaga siyang pera, kaya niyang manlibre kahit na sabihin mong bilhan ka ng taho nito. Pero kahit taho lang ang ibili niya sa'yo, still naghahanap siya ng ano, kailangan niya ng magsalita ka sa kanya ng thank you. Oy, nakakahiya naman. Yun ang gusto niya eh. Yun ang hinahanap niya. Eto, ayan, lumabas na passion ignited. Alam mo, mahal ka ng person mong ito, ha? Mahal ka nitong person mong ito. Talagang meron talaga siya nararamdaman na pagkikare sa inyo. Sa kabilang banda, baka rin mapagod siya sa iyo. Makaramdam ng pagka-stress. Mapagod dahil sunod-sunura na lang. Sa kakasunod sa iyo. Palaging pakikinig sa gusto mo at para kasi sa kanya, lahat binibigay naman niya sa iyo. Para lang mapasaya ka niya, no? Maging satisfied ka sa kanyang feeling, ano? Ginagawa niya para lang mapasaya ka niya. Pero, malamang yung iba sa inyo, hindi kayo satisfied sa ginagawa nitong person na to. Nakakaano ka pa na parang kulang. Nakakaramdam ka pa na gano'n. Maaaring ikaw or ang person mo naghahanap talaga ng pagkakaisa dito, ano. Pero itong person mo lahat, or maaaring ikaw, ano, binibigay mo lahat na makakaya mo. Ang nangyayari kasi dito, mukhang hindi nasusuklian. Kung titingnan mo, harmony nakalagay, pero yung mga mukha ng ng tao, parang alanganin. May expectation itong dito. Parang, bakit? Hindi pa ba sapat yun? Parang ganun, ano. So, merong isa sa inyo na naghahangad ng sukli talaga. Yung mga tulong, hindi lang panlilibre or may tulong na ibinibigay ito sa iyo ng Capricorn. Or ikaw nagbibigay sa kanya ng tulong. Maliban pa sa pagmamahal na inaalay mo sa kanya. Ngayon pa lang, lalabas siguro ito. Kasi feeling niya or feeling mo na parang merong kulang, parang palagi na lang ganito ng ganito. Kaya ang gusto mo, or ang gusto ng person mo, ipaalam sa'yo na, hoy, hindi mo ako katulong, or hindi mo ako alalay, hindi mo ako provider, boyfriend mo ako, girlfriend mo ako. So, yun ang gusto niyang ipahiwatig. Naget mo ako, Capricorn? Parang kasi sa taong ito, hindi niya nararamdaman yung ganong klaseng relasyon, samahan, na meron kayo. Yun ang gusto niya ipaalam sa'yo. Na alalahanin mo asawa mo ko.
Mag-asawa tayo. Yan ang ano nito. Yung iba sa inyo, no, sa sobrang adventure siguro, doon kayo mabe-burn out dito. Talagang whoosh. May tao din sa dibdib niya, sa usok nito. Maaring travel dito, travel doon, lakwatsa dito, lakwatsa doon, gala dito, gala doon, motor dito, motor doon. Sobrang pareho kayo ng passion kasi dito. Baka yung iba sa inyo, mauwi pa kayo sa utang. Sa kakalamyerda nyo. Yung iba sa inyo, itong person mo, malamang na ano ba ang mangyayari dito? Teka lang. Ito ang gusto kong gawin para Peaks of Joy. Stuck in the mud. So, meron, kita pa ba sa screen? Sorry ha. Alam mo, yung iba sa inyo, no? Baka ikaw mismo Capricorn, masasabi ko na didistansya, or itong person mo, didistansya sa'yo, bibigyan ka niya ng time and space para makagawa ka ng choices, magawa mo kung ano yung gusto mo. Bibigyan ka, mukhang mabait itong person mo. Kung ano yung gusto mo, sige, bibigyan kita ng baka yung iba sa inyo, gusto mo makipaghiwalay, ayaw niya makipaghiwalay. Pero, parang, sige, pagbibigyan kita. Kung gusto mong gawin yan ba ang decision mo? Sige. Bibigyan ka niya ng space. Pero kung siya ba ang pipiliin mo, or yung sarili mo bang gusto, yung gusto mong mag-adventure, or siguro meron ka pang ibang hinahanap, kung ano man yun, para sa kanya, kung talagang mahal mo siya, or dahil mahal kita, kaya, sige, go. Paglaanan mo ng oras, puntahan mo kung ano man yung gusto mong puntahan, gawin mo kung ano man yung gusto mong gawin. Yan ang sinasabi sa'yo ng person mo. Pero yung iba sa inyo, kailangan, yung person mo, bawa, talagang meron kayong relasyon nito, no? Mag-asawa kayo. Gusto ng person mo, paglaanan mo siya ng oras. Yung ibinibigay niya sa'yo, gusto niya, suklian mo yun. Let's say, mag-asawa kayo. Yung asawa mo, nagtatrabaho sa labas, Tapos ikaw naman Capricorn, sa bahay ka lang. So, gusto niya, pag uwi niya sa bahay, paglutuan mo siya. Asikasuhin mo siya. Yun ang gusto niya. Sukli ang gusto niya. Yung mga ginagawa niyang, kung ano man yung ginagawa niya, gusto niya ng sukli. Yung iba sa inyong Capricorn, talagang mabe-burn out sa kakulitan. Yung puso nito nag-aapoy. Mabe-burn out sa kakulitan. Kasi nga, gusto mo ng freedom. May gusto kang mata mo. Kaya malamang na mauuwi kayo sa breakup, yung iba sa inyo. Maghihiwalay kayo ng person mo. Or kung hindi man totally breakup, baka mag-ghost, bigla ang wala ng connection. Wala ng connection, tapos, ang tawag dito? Alam mo ba yung strength? Itong person mo, ikaw ang strength niya . Kaya umaasa siya talaga na meron kayong magandang samahan. Meron pa ako na dito, Yung iba sa inyo, no? Kasi nga, gusto mo ng freedom.
Baka yung iba sa inyo, pinipressure ka or pinipressure mo ang person mo. Pinagpipilitan mo siguro yung gusto mo, na ayaw naman niya. Kaya pag ganyan naman ang sitwasyon nyo, talaga nagpipilitan kayo, may stuck lang kayo, away-away, paulit-ulit na lang. Everyday, yan na lang ang inyong topic, ang inyong discussion, ang inyong pinagtatalunan. Malamang na kaya yung iba sa inyo magko-cool off kayo dito, ano? I-rest nyo muna ang yung puso, ang inyong isipan. Lumabas na. See? Emotional withdrawal. Ayan na. Yung iba sa inyo, ganyan ang kalalabasan nyo. Baka nangyayari na or parating pa lang. Pagod na kasi siguro eh. Malamang yan ang ano. Pag mag-iisip kayo, kung ano ba ang nararapat, cool off, break up, bibigyan nyo ng rest yung inyong puso dito. Yung iba talaga sa inyo, totally, no time na kayo for love life. Pagod na siguro. Kaya malamang Capricorn, mas gugustuhin mo talaga na mag-travel kung saan mang gustong pumunta dito, yung iba sa inyo. Or gusto mo naman, kung talagang gusto mo ng clarity kasi dito, no? Meron kang purity dito, pure connection ang gusto mo. Ano? Gusto mo maging klaro ang inyong samahan. Kung payag ka sa gusto kong ganito, then ganito tayo. Hindi yung pwedeng ganyan-ganyan lang. Gusto mo ng label, gusto mo ng ganitong samahan, gusto mo ng mahal. So, gusto mo talaga ng clarity dito, ano? Kung maibibigay ba ng person mo yung ganitong kondisyones mo, or kung yung person mo, maibibigay mo ba ang ganyong klaseng kondisyones na gusto niya. Which is, nakakita ko naman dito, ang gusto rin, malamang ikaw gusto mo rin, ano? Or gumagana lang sometimes yung ego mo. Pero dito, kailangan talaga 50-50 kayo. Balansehin nyo ang inyong samahan. Kasi kung hindi nyo babalansehin, wala na. Mauuwi kayo sa wala. Mauuwi lang kayo sa awayan. Sa hindi pagkakasundo. Kulang kasi kayo sa strength, sa lakas. Ano? Yan ang nakakita ko. Malamang na-stuck kayo sa palagi nyong issue. Palagi kayo nagtatalo. Yun at yun na lang. Yung mga responsibility nyo, nakakalimutan nyo dahil meron kayong kanya-kanyang gusto na gawin. Lalo na kung may mga anak kayo, ano. So, yan ang nakakita ko sa iyong reading, Capricorn. Ikaw na bahalang mag-adjust sa age mo, sa gender mo. Okay? And maraming salamat sa sinend yung question at sa mga cross-watcher. Maraming salamat at naligaw kayo sa akin pong mga bagong subscriber. Thank you rin po. Maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.